Good day, sir. Ang didiscuss ko po ngayon is about sa activity sa Fibonacci series. Pinakauna ko pong ginawa is na-declare ako ng tatlong variable na may pangalang num1, num2, tsaka num3. Yung num1 tsaka num2 is nilagyan ko ng value parehas na 1. Sunod kong ginawa is nag-declare ako ng scanner para makuha yung input ni user. Tapos gumawa ko ng new scanner ko na may pangalang in. Sunod na ginawa ko is nag-print ako ng hinihingi yung kung gaano karaming number dun sa Fibonacci series yung gusto ni user. Tapos nilagay ko yun sa temp na variable. Yun nga, dineclare ko yung temp, tapos dun ko nilagay yung yung input ni user kung gaano karami yung number na gusto niya sa Fibonacci series niya. Sunod naman is pinrint ko yung yung message na the Fibonacci series of, tapos yung temp, doon yung nakalagay kung gaano karami yung number na i-print dun sa Fibonacci series. Tapos sunod is pinrint ko yung num1 tsaka num2 kasi yung Fibonacci series is laging nag-uumpisa sa dalawang 1. Since nakapag-declare na rin naman tayo dito ng dalawang 1, which is yung sa num2 tsaka sa num1, yun na lang yung pinrint ko. Tapos sunod kong ginawa is nag-declare ako ng bagong method na may pangalang fib para dun niya dun mangyayari yung palitan ng numbers, palitan ng elements dun sa variable para mas madali yung pag-generate ng Fibonacci series. Tapos ginawa ko ginawa ko muna yung if statement para tapos yung condition niya is if count is greater than 0. Kasi pag nag-hit na ng 0 yung number, ibig sabihin wala nang laman yung parang yun na yung ending nung series mo, parang hanggang dun lang siya. Tapos ang nangyari is ginawa ko is num3 is equals to num1 plus num2. Kasi yun nga, si num1 plus num2 gaya nito, meron siyang 1 and 1. Pag-add niya muna yung dalawang number na yun, yung 1 and 1, yung 1 and 2 is yun yung subsequent number bago yung dun sa susunod na number. Kasi yung num3 is yun yung number na ma-generate after. Tapos sunod na nangyari is si num1 daw is yung value niya is magiging kung ano yung value ni num2. Tapos si num2 naman is kung ano yung magiging value ni num2 is kung ano yung value ni num3. So bali, yung dating 1 and 2, mauusog yung values niya, magiging 2 and 3. Pero doon pa rin siya sa 1 and 2 na container nakalagay. Tapos sunod is ipiprint ko yung num3 para kasama siya dun sa diretso lang yung pag-print niya ng number. Kasama na yung 1 tsaka na 2 na na-print kanina. Tapos yung fib is tatawagin ko ulit. Tapos magma-minus 1 siya. So yung pinakahuli kong ginawa is kinol ko yung method na ginawa ko, which is yung fib. Tapos nilagay ko yung temp. Yun yung in-input ni user na kung gaano karami yung number na gusto niyang makita sa Fibonacci series niya. Tapos binawasan ko siya ng 2 kasi nga yung unang dalawang number is na-generate niya nung system. And yung kaya nag-minus 2 kasi para yung 3, 4, 5, 6, 7, and so on and so forth is yung method na yung mag-generate gamit tong block of code na to. Yun lang yun, sir. Thank you.